oras po sa inyong lahat mga kabayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ang inyong kaibigan si Pastor Tidring De Leon Torres ng Bulacan Christian Ministry. Hinirang Lord, pangunahin niyo po kami at ikaw ang maitaas sa aming pag-uusapan na ikaw ang nagkaloob ng kalakasan sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Puri na Diyos. Ang ating pong ibibigay na kapahayagan ay sa Exodus. Opo, binigyan ng kapangyarihan si Moses ng Diyos. Ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Sinabi ni Moses, ang sinabi po ni Moses sa Panginoon, ito po ang sinabi niya. Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila, heto nga't pautal-utal akong magsalita. Ang sabi ng Panginoon, ano ang tangan mo? Ganting tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses. Binigyan siya ng kapangyarihan ang tungkod. Ano ang nangyari sa tungkod? Binitawan ng utos ni Yahweh, bitawan mo. Binitawan niya ni Moses at ito'y naging ahas. Nagpagsayad nga ni Moses at ito'y naging ahas. Pagsayad nga sa lupa, kaya siya'y napaurong. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan niya ni Moses at ito'y naging tungkod uli. Yan ang kapangyarihang ibinigay ng Panginoon dahil sa kanyang katapatan. Hindi siya nagkaila, bagamat alam ng Lord yun. Opo, tinitingnan ng Diyos ang iyong katapatan. Mas mahalaga ang katapatan at moral kaysa kakayahan. Siya po ay hindi tumingin ng kakayahan. Bakit po? May kakayahan si Moses dahil siya po ay isang engineer. Opo, pag-aralan po ninyo to. Kaya nga, doon siya nakatingin. Lord, pautal-utal ako eh. Hindi ako marunong magsalita. Ano ang sasabihin ko? Maniniwala ba silang ikaw ay nakakausap ko? Iyon ang sabi po ni Moses. Kaya nga, bibigyan kita ng kapangyarihan. Dahil sa kanyang katapatan, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Mahalaga po yung katapatan, moral, sa iyong katauhan. Opo, kaysa kakayahan. Hindi mo po pwedeng ipagmalaki ang kakayahan. Kailangan po, yung katapatan, Diyos ang nakaalam. Kaya magtapat ka ng lubusan at ang kapangyarihan ay ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ora mismo, oras na magtapat ka, ibubuka mo ang iyong labi sa katapatan. Alam ng Diyos, pero binigyan ka ng pagpapasya kung ano ang sasabihin mo. Ikaw mismo ang magpapasya, hindi ang Diyos. Binigyan ka ng kalayaan. Nakita sa kanya ng Diyos ang katapatan. Kung ito po'y hindi nyo nabasa, napanood ninyo ang Ten Commandment, nakita po ninyo ang maraming ginawa. Isinapelikula po ito. Kaya hindi na makakaila sa inyo. Kayo mga nagbabasa at nanonood ng Ten Commandment, makita nyo ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya sa pamamagitan ng kanyang katapatan. Opo, ay huwag kang magtapat. O, titingnan mo, kung bigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi ba? Pagpapaluin ang gagawin sa iyo, matuto ka lang muna sumunod upang ikaw ay pagpalain. Tingnan nyo po, si Moses, nagtapat siya. Opo, yan po ang pinakikita rito. Kaya iba po yung pag-aaral, iba yung pananaliksik, at iba yung pakikinig, at iba po yung pananalangin. Kailangan po yan. Baga, sa adobo ay mayroong mga tinatawag na sangkap para sumarap ang adobo. Amen po ba? Yan po halimbawa lang. Tingnan nyo po si Moses na magtapat sa Panginoon. Siya po ay lubusang binigyan ng kapangyarihan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Papuri ay sa Diyos. Hallelujah. Sumayin nyo ang kapayapaan, kagalakan, kasagaran at ang pagpapalo ng Diyos. Patuloy na malagana at sumagana sa inyong buhay. Lumakad kayong kasama ang Diyos. Amen. Hallelujah.